Hello mga Lodi, magandang tanghali po ulit sa inyong lahat. At ako nga pala muli si Nino Gaurana. At welcome po muli sa aking YouTube channel. Dito po sa ating Nino Dev Technology. So ngayon mga Lodi, dito sa video na ito na kung saan ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano po gumawa ng ating network cable copper. So, alam niyo ba kung ano ba yung network cable na copper? So, ito po yung klase ng cable na ginagamit po natin para connect po yung ating mga computer doon po sa ating Wi-Fi or switch via wire, via cable. So, yung cable na yun na mga Lodi, so yun po yung gagamitin po natin. Gagawin po natin sa video na ito, para po maituro ko po sa inyo kung paano po gumawa ng network cable copper. So ngayon mga Lodi, let's go! So ngayon mga Lodi, so ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga materyales na gagamitin po natin para makagawa po tayo syempre ng network cable. So syempre yung una-una mga Lodi ay papakita ko po sa inyo ito pong ating example mga Lodi. Ito po yung tinatawag po natin na network cable na copper. So ito po ang madalas po na tinatawag dito mga Lodi ay tinatawag din po siya na UTP cable. So ano nga ba ang meaning ng UTP cable mga Lodi? So ang UTP cable, ito po yung tinatawag nila na unshielded twisted pair. So ibig sabihin po mayroon pong mga magkakapares dito po sa loob ng ating cable, So mamaya makikita po natin itong mga Lodi kapag nag-umpisa na po tayo mag-terminate. So ngayon ang susunod po natin na materials na ipapakita ko sa inyo, syempre ito po yung ating hindi po mawawala yung ating syempreng network tester, So importante rin po ito mga Lodi para malaman po natin kung accurate ba yung ginawa po natin pag terminate, dito po sa ating network cable. And then sunod mga Lodi, ito po syempre yung ating UTP wire stripper, So importante rin po ito mga Lodi para maayos po natin mai-terminate, kumbaga tawag dito maayos po natin siya na babalatan lang na hindi po magkakaroon ng damage ito pong ating network cable. And then sunod mga Lodi, kailangan po natin syempre ng 2 piraso na RJ45. Ito po so ito po yung magiging connector ng network cable natin, So ito po ilalagay po natin sa magkabilang dulo ng ating network cable or UTP cable. So syempre mga Lodi, yan na po yung mga materyales na gagamitin po natin para magawa po tayo ng network cable copper. So ngayon mga Lodi, ano ba yung una natin gagawin? So syempre una natin gagawin mga Lodi ay babalatan po natin syempre yung ating UTP cable, ayusin po lang po natin. So gagamit po tayo syempre ng ating wire stripper. So ang gagawin lang po natin ay ilagay lang po natin dito, ayan po, and then iikot lang po natin siya ng dahan-dahan, ayan, hanggang sa makita po natin na naputol na po yung mga kanyang ayan po, makita niyo po mga Lodi, ayan. So ayan po, ayan, pakita ko po siya. So makita po ninyo mga Lodi, sa loob po ng ating UTP cable ay mayroon po siyang 4 na magkakaparehas, na magkakapares na color. So ano ba yung mga color na ito mga Lodi? So ito po yung orange, binubuo po ng orange, white orange, and then ito naman po ang blue,
and white blue. And then ito naman po mga lodi ang green and white green. Then ito naman po ang ating ito pala yung green and white green. Then ito naman po lodi yung ating brown and white brown. So sorry po, no. So ayan po mga lodi. So ang gagawin po natin, meron pong ito kulay puti. So ang gagawin po natin dito ay puputulin po natin ito. Siya nga pala mga lodi, no, nakalimutan ko po na ipakita sa inyo yung isa po natin na tools na dapat natin gamitin na hindi mawawala. Ito pong ating network crimping tool. So importante rin po ito mga lodi. So ang gagawin po natin mga lodi ay puputulin lang po natin ito para hindi po siya magiging sagabal. So yan po, pakita ko po sa inyo. Ayan, so nakaputol na po siya ng mga load. So ilagay lang po natin dito. So ayan. So ngayon mga lodi, yung gagawin po natin ay aayusin po natin ito, no. So meron po siyang tinatawag na color combination. So ang gagawin po natin mga lodi, iisa-isahin po natin silang ayusin mga lodi. So uunahin po natin ang magkapares na orange and white orange. So dapat ganito po gagawin natin, i-straight lang po natin sila. Yung bawat color. Then sunod na ating gagawin mga lodi, ito pong ating blue and white blue, no, na magkapares. So yan po. So ang gagawin po natin, ito pong white blue ang ilalagay po natin dito. Ayan. So yan, ganyan po mga lodi, no. Then susunod mo mga lodi ay ito pong color na green, no. So ito po mga lodi, no, ito pong color green. So pag-iwalayin lang po natin ulit sila. So ito pong green ang ipapares po natin syempre sa ating white blue. So yan po. Then ito naman pong color white green ang next, ang susunod. And then sunod mga lodi, ang ibabalik po natin syempre yung ating blue. So yan po mga lodi. So ayusin lang po natin. So yan, so ganyan po yung pagkakasunod-sunod, no, ng ating color coding. Ay, so yan po. Then susunod po mga lodi, syempre yung ating brown and white brown. So unahin po natin yung ating white brown mga lodi. Then sinid yung ating brown. So yan po mga lodi. So yan. Okay. So ipapakita ko po sa inyo, no. Ganito po. Okay. Ang tagal ng kanya. Ayan. So yan po mga lodi, no. Okay. So yan po. So ganito po yung pagkakasunod-sunod po ng ating color coding na ginawa po natin mga lodi. So yan po mga lodi. Ayan. So ang gagawin po natin mga lodi sunod ay kukuha po tayo ng ating RJ45. Ito po. No, ayan. Ito po mga lodi. So ang gagawin po natin, susukatin po natin syempre dito po sa ating network cable. Ganito po. Ito po ang gagawin natin. Ayan. So yan po. Ibig sabihin po yan, wala pong makikita mga sobra, no, na mga binalatan po natin na mga wire, no. So kailangan naka ano po mga lodi, no, nakasuksok po yung ating mismong balat ng ating network cable dito po sa ating dulo, no, ng ating RJ45. No, so ganyan po dapat ang gagawin po natin yan para magmukha po siyang matibay. So ngayon ito po yung kanyang sukat, no. So gagawin po natin, puputulin na po natin dahan-dahan. So gamit po yung ating crimping tool. Ito po mga lodi, no. So putulin na po natin yung sobra. So pakita natin sa inyo mga lodi. So ayan po, no. Ayan.
So ganyan lang po mga lodi. So dahan-dahan po natin ikakat. So ayan po, putol na po siya mga lodi. And then dapat po ay magkakapantay po. Ayan, make sure dapat na magkakapantay po yung ating wire na pagkat. So ayan po mga lodi. So ngayon susunod po ay ito na po, no, ilalagay na po natin ang ating RJ45 connector. So dapat po pag ganito po yung paglagay po mga lodi, no, hindi po pwedeng ganito. Ayan, dapat pag ganito po. Ayan, so dahan-dahan lang na po natin ipapasok mga lodi, no. Siguraduhin lang po natin na hindi tatakbo yung mga wire natin sa ibang linya. So yan po mga lodi. So, check po natin kung nakarating na ba sa dulo yung mga wire natin. Ayan, makita nyo po ninyo, no, ito nakarating na po siya sa dulo. And then ganoon din po dito syempre sa dulo, sa kabila, ang ating kulay brown. So ganyan po mga lodi. Ayan, check po natin. So yan po mga lodi, no. Okay. So sunod po ang gagawin natin ay gagamitin na po natin syempre ang ating crimping tool. So dahan-dahan lang po natin ipapasok dito. So yan po mga lodi, no. Ayan, dahan lang po. So ayan, nakita po ninyo. And then dito po, ayan, ganito po yung kanyang itsura mga lodi. Ayan, no. So tutulak lang po natin ito mga lodi. Ayan, para hindi po mabasag yung ating connector habang kinikrimp po natin dahan-dahan. So 1, 2, 3. Ayan po, nakapress na po yung ating crimping tool. Ayan po. So ganyan. So hintayin lang po natin ng mga ilang seconds po mga lodi para sigurado po na nakakrimp po siya ng maayos. Ayan. Ayan po. So bibitawan po natin dahan-dahan mga lodi. So ayan. So ayan po. So ngayon tatanggalin na po natin. Atas lang po natin sa ating crimping tool. So ayan mga lodi. So makikita po ninyo ay na-crimp na po natin ng maayos, no, ng ating RJ45. So kahit birahin po natin yan paatras ay hindi na po yan basta-basta. So yan po mga lodi. So pakita ko po sa inyo. So yan po, no. Okay. So ngayon susunod natin mga lodi, ito pong kabilang dulo. So ganoon din pong gagawin po natin. Gagamitin ulit natin ng wire stripper. So papasok lang po natin dito. Ayan. So make sure na nakakagat po yan. So meron po yan matalis na blade, no mga lodi. So dahan-dahan lang po natin ikot-ikot mga lodi hanggang sa maputol na po yung kanyang balat. So pabayaan lang po natin siya na maputol mga lodi. Okay, so naputol na po siya. Tingnan po natin. So ayan po mga lodi, no. So nakita po ninyo, ayan, no. Putol na po siya mga lodi. Ayan. So tatanggalin po natin. So susunod po natin ay ganoon din po. Puputulin po natin ito ulit, yung kulay puti na ito. Ayan, gamit po ang ating crimping tool. So yan po mga lodi. Then sunod mga lodi, ito naman pong ating white orange. And then yung ating orange. So kung ano po yung color na pagkakaayos natin itong sa unang connector, so ganun din po dito mga lodi, no? Then sunod po ito po ulit blue and white to mga lodi. So dito muna tayo sa ating white. Then sunod yung ating mga lodi, green, no? Ito po ang ating green. So unahin po natin yung ating green. And then yung ating white green. So yan po mga lodi. Okay, susunod pa natin yung ating blue.
So yan. Then sunod lang ating last is katong white, brown, and brown. So yan po mga lodi. So ipakikita ko po ulit sa inyo ganyang pagkakaayos. So yan po mga lodi. So yan. Okay. So gawin po natin yung sunod mga lodi. Ito pong ating RJ45 ulit connector. So susukatin ulit natin. So dapat ganito po ulit. Ayan. So hanggang dito po, no. Dito po sa ating kuko. Dulo sa ating kuko. Ayan po. So ngayon hawakan lang po natin ng mabuti. So ayan po. So ngayon ay gagamitan ulit natin siya ng ating crimping tool. So dahan-dahan. So yan po mga lodi, no. So puputulin po natin. So yan, paputol na po siya. So, ngayon ikakabit na po natin ang ating RJ45 dito po mga lodi. Ayan. So makita po ninyo, no. So wala pang sumobra na wire. So dapat yung balat po mismo ng ating network cable ang maiipit dito para magmukha po siyang matibay, no. Magmukha po matibay ang ating network cable na nagagawin. So ngayon mga lodi ay atin na pong ikikrim na po natin mga lodi ang ating RJ45. So dahan-dahan iatras lang po natin ito, ay itulak para hindi po siya mabasag habang iniipit po natin siya, no. So 1, 2, 3 go. So yan po. So tignan po natin. Iipit lang natin po siya ng mga ilang segundo. So yan po mga lodi. Ito yung ganito. So bibitawan na po natin. Okay. Uy, mukhang nagkaroon ng damage yung aking ano. So yan mga lodi. Okay. Okay naman. Okay. So ngayon mga lodi, gagawin po natin ay i-test na po natin, no, yung ating RJ45 connector. So para mangyari yun, ito pong ating tester. So ito po, makita po ninyo, no, na meron po siyang RJ11 and then RJ45. So para saan ba itong RJ11 mga lodi? Itong RJ11 ay ito po yung para sa ating telephone kung gusto po ninyo mag-terminate ng via IP phone. So RJ11 po yung gagamitin po natin. So medyo maliit-liit lang po siya dito sa ating RJ45 compare po sa RJ11. So yun lang po yung para dito mga lodi. So ngayon dito mga lodi ay para to sa RJ45. So ngayon wala pa pong battery itong ating tester. So lalagyan po natin siya, no. So ito po, no. So 9 volts po yung kanyang power. So ilagay lang po natin dito. Ayan. So ilagay lang po natin ulit dito. Ayan dito mga lodi. So yan. Subukan po natin i-on. So yan po, no. So umiilaw na po yung ating RJ45. So ngayon mga lodi, susubukan na po natin i-test ng ating ginawa na network cable. So lagay lang po natin dito. So yan po mga lodi. And then ang pangalawa, make it sure mga lodi, no, dapat ang magiging resulta nito ng ating pag-tester ay iilaw po yung mula sa number 1 papunta po sa number 8, no. So dapat ganun po yung magiging resulta. So yan po, no. So dapat tumatakbo po yung ating ilaw papunta po sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapag mayroon pong hindi umilaw, no, mayroong isa lang o mayroong
dalawa o tatlo na hindi umiilaw, ibig sabihin po ay bagsak po yung ating pag-test. And then kung meron naman pong ilaw na number 1, tapos pumunta ng number 2, tapos number 5, then bumalik sa number 3, so ganito po siya, tumatalon-talon, so palpak din po, ibig sabihin yun ay bagsak din po yung ating ginawa na network cable. So dapat ang magiging output po nito ay papunta sa 1 hanggang number 8 lang po. So ngayon mga Lodi, susubukan na po natin ito. Tignan na po natin kung papasabo yung ginawa po nating network cable. So ngayon ay ipapasok lang po natin sa ating itong pangalawa. Okay, tignan po natin mga Lodi. So ayan. Okay, so tignan po natin kung tama po ba. So yan po mga Lodi, no? So kung makikita po ninyo, umiilaw po yung ating tester mula po sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Tama po ba? So yan po. So check po natin. So yan po mga Lodi, no? So yan po. So ibig sabihin po mga Lodi, yung ginawa po natin na network cable ay pasado po, no? So ngayon mga Lodi, ito pong network cable na ginawa po natin ay pwede na pong magamit, no? Na isaksak po natin sa ating computer or laptop. Ngayon papunta po sa ating mga wifi, no? Halimbawa po kung mayroon po kayong mga ganitong klaseng wifi. So ito po mga Lodi, no? So ito po siya, pakita ko po sa inyo. So pwede nyo na pong ikabit, no? Ito pong ating network cable. Ito po, no? Pwede nyo na po siyang ikabit dito po sa ating wifi, no? Ating low bat home. So meron po siyang ports. Ito po, no? Isa po siyang RJ45. So yan po. So pwede nyo na po siyang ikabit dito. Ayan. Leon. Siyempre papunta na po ito kung saan papunta na po sa ating laptop or computer, no? So ganun lang po mga Lodi. So sana po ay meron po kayong natutunan sa video na ito, at kung like and share nyo na rin po ang video na to, na para po ay meron po kayong maitulong sa ibang na gusto ring matuto ng mga ganitong bagay. So ngayon mga Lodi ay hanggang dito na lang po ang ating video, at maraming salamat po sa inyo. Bye bye!